promised me the victory, and all I need to do is claim your strength to soar with wings as eagles, to walk, to run, and not to faint. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I'll seek your will, never mine, which treasure to find. Give wisdom to choice as I make along every path that I take, so when I complete life's race, well done, you will say. Give wisdom to choice as I make along every path that I take, so when I complete life's race, well done, you will say. Amen po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. So, pinakamahalagang bahagi po ng gawain ngayong gabi ay ang salita ng Panginoon. At salamat sa Diyos sa kanyang provision dahil hindi man nakarating ang ating pastor, may binigay ng Panginoon na mensahero. Ano po? Imported ho from Samaria. Pastor Jaime Dakutanan. Amen. Para po sa salita ng Panginoon. After this, tayo po ay mananalangin. Ano po? Okay. Amen, sir. Gandang gabi ho sa ating lahat. Salamat at tayo ay nagkasama sa gabing ito. At ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na pastor dahil sa isang pribilehiyo na pinagkaloob sa atin na magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Okay? At hindi na po tayo magpapakatagal mga kapatid dahil ang ating oras ay tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang ating Biblia. Isaiah chapter 6, verse 1, the verse number 12. Andiyan na po ba kayo? Say amen? Salitan po tayo mga kapatid, salitan po. Ako magbasa sa unang versikulo. Ang sabi dito, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. Then I said, who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I will
I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King of the Lord of hosts. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. And he said, Go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Verse 11, Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitants, and the houses without men, and the land be utterly desolate. Verse 12, sabay-sabay po tayo. And the Lord have removed them far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po muli sa iyong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pangunawa, walang hanggang kahabagan sa amin, dakilang Diyos. Kami po ay dumudulog sa gabing ito, Panginoon. Unang-una, hindi po kami karapat-dapat sa iyo sa gabing ito, Panginoon, dahil ang iyong presensya ay napakabanal, dakilang Diyos. Ngunit tumingi po kami ng tawad sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanang nagawa, at hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat, maging kaaya-aya sa iyong paningin. Sa gabing ito, Diyos, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang pong aming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon, na aming pag-uusapan sa gabing ito, dakilang Diyos. Ama, kami po ay iyong ihanda, ang aming isip, ang aming puso, sa gabing ito, in Jesus' name, Amen. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito, mga kapatid, ay aking pinamagatang Overcoming Discouragement in Time of Crisis. Mga kapatid, hindi lingid sa ating kaalaman itong presenting sitwasyon na nangyayari sa buong daigdig na dadala sa mga tao ng discouragement, worries, at saka hindi may iwasan na matakot ang tao, mga kapatid. Ang mga espiritu ay nagkukumahog. Ang WHO nagkukumahog, mga kapatid, sa paghahanap ng solusyon. Paano masasawa, paano makukontrol itong pandemic na ito na lumalaganap sa buong daigdig dahil talagang napakadelikado, mga kapatid. Itong virus na ito ay nakakamatay. At para sa ating kaalaman, wala pang antidote na natutuklasan ang buong mundo sa ganitong uri ng kumakalat na virus, mga kapatid. Ang mga tao ay nagpapanik sa buong daigdig. Hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, because the rapid increase of fatality
ay talagang mabilis na tumataas. At malaki ang epekto, mga kapatid, sa ating pong ekonomiya sa buong daigdig. Halos tumigil lahat ang function ng mobilisation ng tao sa buong daigdig. Transportasyon, businesses, lahat, mga kapatid, apektado. So nagdudulot ito ng pagpanik, nagdudulot ito ng discouragement, worries sa mga tao. So, kung ating titingnan, mga kapatid, may mga disadvantage and advantage ang mga nangyayari sa ating daigdig, mga kapatid. Ito'y advantage kasi, mga kapatid, nagkakaroon ang pamilya ng isang quality time. Ano? Dahil sa busy ng mga tao, wala na tayong panahon sa ating membro ng pamilya. Pero sa ngayon, mga kapatid, nagkakaisa sa isang bubong. Isa pang advantage, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng quiet time kasama ang Panginoon. So, yan po ang nangyayari, hindi lingid sa ating kaalaman. So, punta tayo sa ating binasa sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 12. Kung ating babalikan ang panahon ng batang propetang Isaiah, ang nangyari, mga kapatid, ang nangyari sa Jerusalem, sa Judah, ay noong panahon ni Prophet Isaiah, ang hari doon ay si Haring Uzziah. At hindi lingid sa ating kaalaman, ayon sa 2 Kings, ito ay makadiyos na hari. Itong hari na ito, mga kapatid, ay naghari siya sa edad na 16 years old at pinamunuan niya ang bansa sa loob ng 52 years. So, napakatagal, mga kapatid. At ang bansa ay kanyang pinaunlad. Nakamtan ng bansa, mga kapatid, ang prosperity sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. At kung ating mababasa, mga kapatid, sa 2 Chronicles chapter 26, I'm not mistaken, ang bansa na kanyang pinamunuan ay napaka-unlad. Ano? Mayroon siyang military power. Malakas ang kanyang military sa mga panahong yon. Kontrolado niya ang mga kalapit lugar, mga kapatid. Lagi siyang nanalo sa mga labanan. At mayroon din siyang monetary power. Mayaman ang Judah, mga kapatid, nung siya namumuno. At mayroon din siyang napakalakas na manpower. Na ito'y nagdadala sa kanila, mga kapatid, ng economic stability ng kanyang bansa. Dahil dito, sa kanyang katanyagan, sa kanyang popularidad, mga kapatid, naging proud si King Uzziah sa kanyang sarili. Ang tingin niya sa kanyang sarili, napakataas niya. Siya na ang tinitingala. At isang bagay ay hindi niya napaglabanan. Yung kanyang pride. Noong isang pagkakataon na maghahandog sa templo ang mga priest, kanyang sinurpas or nagkaroon siya ng usurpation of authority na sana privilege ng mga priest sa templo ang paghahandog. At kanyang isinagawa, binaliwala niya ang karapatan o privilege ng
ng mga priest sa templo at siya naghandog. At ang Biblia nagsabi, mga kapatid, na pagkatapos niyang gawin, na sumalungat sa kalooban ng Diyos, siya ay nagkasakit ng kitong. Ano? Paglabas niya sa templo, andoon, talagang ang buong katawan niya ay lipos na ng kitong. At dahil doon sa kanyang karamdaman na yon, hindi niya na napamunuan ang bayan, bagkos ipinalit niya ang kanyang anak na si Jotham, na naging wicked sa harap ng Panginoon. Hindi naging maganda ang pamamalakad ng kanyang anak. At dahil dito, mga kapatid, nakita ng batang prophet Isaiah sa kanyang propesiya na ang bayang dati ay malakas, dati ay maunlad, ito'y lumalakad sa korupsyon sa harap ng Panginoon. At ang kanyang at ang kay Prophet Isaiah kalooban ay ang sabi ng Biblia ay siya'y labis na discouraged, siya'y labis na nalumbay sa sasapitin ng bayan ng Judah dahil ipinarating sa kanya ng Panginoon dahil sa kasamaan, mga kapatid, ng bayan, magkakaroon, papadalahan ng Diyos ng judgment ang bayan at ibabangon yung malakas na kaaway laban sa Jerusalem. Mga kapatid, nababagabag si Prophet Isaiah dahil sasakupin ng malalakas na bansa ang dati malakas na bayan. Babangon na Assyria at mabibihag sila sa Babylonian Empire. Kaya talagang discouraged si Prophet Isaiah sa mga panahong yon. Dahil nakita niya, nakakalungkot ang ginagawa ng kanyang bayan sa harap ng Panginoon. At dumagdag pa, mga kapatid, na sa panahong yon, ang kanyang matalik at hinahangaang king na si Prophet Hosea ay namatay. Naging hopeless ang sitwasyon. Sa tingin niya, wala nang pag-asa ang bayan. Sa tingin niya talagang ang bayan ay mapasailalim na matinding judgment ng Panginoon. Pero mga kapatid, ito yung napakaganda na ginawa ni Prophet Hosea. Sa panahon na siya'y lupaypay, sa panahon ng discouragement, ang kanyang naging desisyon, mga kapatid, ay tumungo sa templo ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, sa panahon ng tayo ay down sa buhay natin. May mga problemang nakapalibot sa buhay natin. May mga trials na ating pinagdadaanan. Ang mabuting desisyon ay ating dalhin ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Nagpunta siya sa templo sa Prophet Isaiah, mga kapatid. At nang siya'y dumako sa templo upang maghandog, ito yung magandang nangyari, mga kapatid. Nakatagpo at nakita niya ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, pag tayo ay lipos ng suliranin sa buhay, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Lumapit po tayo sa Panginoon. Ngayon, sa gabing ito, mga kapatid, how to overcome discouragement in time of crisis. Paano natin mapagtatagumpayan ito, mga kapatid? Kung tayo sa mga panahon na tayo'y worries, discouraged, anong ating gagawin? Kagaya ngayon, mga kapatid,
sa present situation ng ating mundo. Ha? Ang mga tao sa buong mundo, ang akala nila mga kapatid, dahil napakataas ng karunungan ng sensya, napakataas ng karunungan ng discovery, akala nila kayang-kaya nila, kayang-kaya nilang solusyonan ang mga nangyayari sa ating mundo. Naniniwala na tuloy ako sa sinasabi ng Diyos. Ano po? Without me, ye can do nothing. Kapag hindi binigyan ng wisdom ng Diyos ang mga scientifico, magagaling na doktor, hindi binigyan ng Diyos ng wisdom para matuklas ng gamot para sa virus na ito, walang magagawa ang tao. Mga kapatid, ang Italy, moderno kaysa sa atin. Mayaman kaysa sa atin. Ang Spain, mga kapatid, ang mga mayamang bansa, moderno, mapipira kaysa sa atin. Pero anong nagiging solusyon nila, mga kapatid? Wala pa hanggang ngayon. Sabi ng Diyos, without me, you can do nothing. Mga kapatid, meron tayong apat na makikita na ginawa ni Prophet Isaiah upang kanyang ma-overcome ang discourage na kanyang kalooban. Nang pumunta siya sa templo, mga kapatid, number 1, open your eyes to the Lord that we may see the sovereign possession of God. Mga kapatid, nang siya'y pumunta, ang sabi dito sa verse, ang sabi dito mga kapatid sa verse 1, I saw the Lord sitting upon the throne. Mga kapatid, sa panahon na down siya, ang kanyang hari na hinahangaan, ang kanyang king na pinaglingkuran, namatay na. Mga kapatid, nang siya'y pumunta sa templo, nakita niya, nakita niya, the Lord sitting upon the throne. Mayroon pa pala, mga kapatid, nakaupo sa trono maliban sa kanyang hari na hinahangaan. Mayroong hari na nandoon sa trono na ang sabi sa Biblia, mga kapatid, sa Revelation chapter 19 verse 21 hanggang verse 23, if I'm not mistaken, He is the Lord of Lords and Kings of Kings. Amen? Mga kapatid, sa ating buhay, marami tayong hinahangaan, iniidolo. Pero kapag nawala na sa ating paningin, nawawalan tayo ng pag-asa. So mga kapatid, open your eyes to the Lord that we may see the sovereign position of God. Ito palang hari, mga kapatid, na kanyang nakita. Ito yung hari na sovereign. Itong makapangyarihan na Diyos. Ito yung king na huwag pa walang hanggang. Mga kapatid, ito yung king na magpawalang hanggang. So makikita natin, mga kapatid, nakita niya yung position ng Diyos na nakaupo sa trono. At binanggit din ito sa Book of Revelation, mga kapatid, na talagang itong king na ito ay hindi kailanman mamamatay. Itong king na ito ay hindi kailanman matatalo ng anumang digmaan. So mga kapatid, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nang siya'y makarating sa templo, nakita niya ang supreme position of God, sitting on the throne of God. Mga kapatid, makikita po natin, kapag lalo nating ilapit sa Panginoon ang ating buhay,
makikita natin lalo ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Sa panahon ng discouragement, mga kapatid, siguro lahat tayo dumaan na doon. No? Walang sino man dito sa atin na hindi dumaan sa mga discouragement, worries, and fears. Nung ma-experience ko, mga kapatid, nung kami magpunta ni Pastor Conway sa Samar, nung ang aking anak ay kunin ng Panginoon, down na down ang puso ko, ang buhay ko, kami nila Pastor Conway umiiyak. Pero mga kapatid, nilapit ko sa Panginoon yun. At nakita ko na may purpose ang Panginoon kung bakit ganun. Okay? At isa pa mga kapatid, hindi lang nakita niya yung position ng Diyos. He saw the wonderful angelic being. Nakita niya mga kapatid, ang kamangha-manghang nilalang na anghel. At ang sabi ng Bible mga kapatid, above it, the seraphim, ang sabi niya, above it stood the seraphim, each one had 6 wings, between he covered his face, between he covered his feet, and between he did fly. Mga kapatid, ang tagal kong pinag-isipan, minuni-muni, na kayo yung ibig sabihin, mga kapatid, ng pagkakaibang paggamit ng 6 na pakpak ng mga nilalang na ito. Ang sabi, ang 2 pakpak ay nakatakip sa mukha sa harap ng Panginoon. Habang ang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ay pinupuno ang templo, lumilipad yung mga seraphim, mga kapatid, ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mga paa, at ang 2 pakpak ay ginagamit sa paglipad. May mga scholar nagsasabi, mga kapatid, yung pagtakip ng mukha, ng 2 pakpak, ito'y nagre-recognize, mga kapatid. Nire-recognize nila, mga kapatid, the holiness of God. Talagang hindi sila maka-focus sa kaluluhatian ng Diyos. At ang 2 pakpak, mga kapatid, nakatakip sa kanilang paa, it signifies the humbleness before God. Mga kapatid, sa ating buhay, kung pupunta tayo sa church, kailangan natin makita sa ating sarili ang Panginoon. Amen? Wala tayong ibang titingnan kung pupunta tayo sa church. Amen? Hindi tayo tatingin sa mali ng ating kapatid. Hindi tayo titingin sa katitisuran nating kapatid. Laging tayo tumingin sa Diyos. Amen? At ang 2 pakpak ginagamit paglipad ay ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, ito pa mga kapatid, mayroon siyang nakita, sa Isaiah, mayroon siyang nakita, sa kanyang buhay. He saw the right worship of angelic being. Nakita niya yung tamang pagsamba ng mga nilalang na ito, mga kapatid. Ang sabi dito, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of glory. Mga kapatid, ang sabi, and the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Makita natin, mga kapatid,
Yung tamang pag-worship sa Panginoon. Yung tamang focus sa Panginoon. Yung tamang yung paglilingkod sa Panginoon. Nakita na Isaiah na itong mga angelic being na ito, ang kanilang focused, ang kanilang pagpupuri sa Panginoon ay kanilang ibinigay. Yung pagpupuri, yung pagkakanta nila ay talagang idinididikit nila sa Panginoon. So makikita natin yan mga kapatid. Ano ho? At hindi po tayo magtatagal mga kapatid. Pangalawa, yung una, open your eyes to the Lord that we may see the sovereign position of God. Number 2, open your heart to the Lord that we may feel the holy presence of God. Mga kapatid, maraming mga Christian, maraming mga mananampalataya, pumupunta sa church, wala sa kanilang puso ang kanilang paglilingkod. Wala sa kanilang buong buhay yung kanilang puso, Panginoon, sa paglilingkod. Marahil yung iba pumupunta sa church dahil kanilang pinatutupad lang yung religious activities. Pero sa Isaiah, mga kapatid, binuksan niya ang kanyang puso para madaman niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang mata yung kanyang binuksan niya din ang kanyang puso. Look at this, mga kapatid. Are you with me? Verse 5. And then said, woe is me. Nakita niya, mga kapatid. Nakita niya. Ano? Ikinumpara niya yung kanyang sarili. Propeta siya, mga kapatid. Naglilingkod siya sa Panginoon mula pagkabata. Naglilingkod siya sa templo. Ginagawa niya yung kanyang gawain bilang propeta. Pero yung makita niya ang presensya ng anghel at saka ang presensya ng Diyos. Sabi niya, walang-wala ako. Kawawa ko. Wala akong binatbat sa mga yan. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako pwedeng ikumpara sa mga ito. Ang sabi niya sa kanyang sarili, woe is me. Kawawa ko. Mga kapatid, binuksan niya yung kanyang puso para niya madama ang presensya, mga kapatid, ng banal na Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hindi naman ako matagal, mga kapatid. Hindi na ako magbabasa ng mga verse. Oras natin. At maliban doon, mga kapatid, he noticed the revelation of Holy Trinity. Narinig niya, mga kapatid. Holy, holy, holy. 3 beses na binanggit, mga kapatid. 3 holy nandoon. Hindi siya makakanta si Prophet Isaiah, hindi siya makapagsabay sa pagpupuri, hindi siya makapagbanggit ng holy, holy. Because nakita niya sa kanyang sarili, woe is me, hindi ako karapat-dapat. So nabanggit dito, holy, holy. So naunawaan niya na sa isang Diyos, mayroong Trinity. May 3 persona na binanggit ang mga anghel. Amen? At bukod dyan, he noticed the resplendent of glorious God. The word resplendent, tinignan ko, attractive color, kaaya-aya. Talagang ang Diyos ay kaaya-aya sa kanyang paningin. Talagang sabi dito, ang kanyang his train filled the temple. Makikita natin talagang ang color, ang lugar kung saan siya nandoon. Talagang kaaya-aya. So makikita natin, mga kapatid, kapag na-feel natin ang presensya ng banal na Diyos, talagang mapipil natin how great is God
Okay? How great is God? Number 3. Not only open your heart to the Lord that we may feel the holy presence of God. Number 3, open your mouth that we may receive the forgiveness and purifying power of God. Amen? Ang sabi dito mga kapatid, then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips, for mine eyes have seen the King of the Lord of hosts. Makita natin mga kapatid, ano? Talagang ibinuka niya ang kanyang bibig, inalabas niya sa kanyang bibig ang kanyang nararamdaman. Ang sabi niya, ang kawawang-kawawa ko, no? Kawawang-kawawa ko. Ang aking bibig, napakarumi. Ako'y nakatira, nakikipagsalamuha ko, nagkikikompromiso ako sa mundo ng mga taong madudumi ang bibig, sa kalipunan ng mga taong namumuhay sa kasalanan. Kawawa ko. Hindi ako karapat-dapat dito sa lugar na ito. Pero marahil mga kapatid, narinig ng Diyos ang hinaing ng batang propetang sa Isaiah. Marahil narinig niya. Sa verse 6, ang sabi dito, then flew one of the seraphim unto me. Sa pagkakataong yon, nilapitan siya ng isang seraphim, nilapitan siya ng anghel, may dalang baga sa kanyang bibig. May dalang baga. At ang sabi dito mga batid, having a live coal, live ha, talagang mainit na baga, no? In his hand, which he had taken with the tongues from off the altar, and he laid it upon my mouth. Lo, he hath touched thy lip. Mga kapatid, kung atin makikita, inisip ko, bakit kaya hindi nilagay ng anghel ang nagninigas na baga sa kamay na Isaiah? Bakit kaya ang nagniningas na baga ng apoy hindi nilagay sa ulo na Isaiah? Bakit kaya hindi nilagay sa puso na Isaiah? Bakit sa kanyang bibig? Na ang bibig na ito yung isa sa pinakasensitibo sa parte ng ating katawan. Ano? So makikita natin, binanggit mismo ng ating Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 28. Ano? Sa bibig nang gagaling ang maduduming bagay. Mga kapatid, sino sa atin dito ang may malinis na bibig? Marahil mga kapatid, sinasabi na Isaiah sa Panginoon, itong bibig na ito, hindi ito karapat-dapat dahil dito sa bibig ko na ito marahil ako'y nagalit sa mga taong nakapaligid sa akin. Marahil sa bibig na ito, lumalabas yung panlilibak. Marahil sa bibig na ito, lumalabas ang pakikipag-away. Lumalabas ang pagungutya. Sa bibig na ito ay lumalabas ang pride ng tao. Kaya mga kapatid, sabi ni Isaiah, ito yung bibig ko, napakadumi. Pero nilapitan siya ng anghel, mga kapatid. Sabi ng anghel, ilagay niya sa kaniyang bibig ang baga na yan. Hindi na kailangan, mga kapatid, pasuin pa ng Diyos ang ating bibig upang maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Amen? Ang sabi ng mailagay na, mga kapatid, and he laid it upon my mouth and said, lo, this hath touched my lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Makikita natin, mga kapatid, open your mouth that we may receive the forgiveness and purifying power from God.
Lahat tayo mga kapatid, ang dumi sa harap ng Diyos. Amen? Nilinis lang tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen? Wala tayong ni isang malinis sa buhay natin. Nabubuhay tayo, nakakapagpatuloy tayo dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, ano sabi? Tingnan natin mga kapatid. Ito'y common na verse natin. Andiyan na. Nang i-confess ni Isaiah ang kanyang kasalanan. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan ang nangyari sa bawat isa sa atin. Nang ating pagsisihan, ang ating ikumpisal sa Panginoon ang lahat ng ating karumihan at kasalanan, nilinis tayo ng Diyos. Ang sabi ng anghel kay Isaiah, thy sin was poured. Mga kapatid, nakikita natin the condition and compassion of Isaiah. Ang kondisyon ng kanyang buhay, ang estado ng kanyang buhay, nang siya ay mangumpisal sa Panginoon. Dumating sa kanyang buhay ang conviction and cleansing of his life. Nakumbik siya, no? At nilinis siya ng Panginoon. Mga kapatid, nilinis siya ng Panginoon. Hindi ko na babasahin mga kapatid. Titus 2:14, Romans 10:9, yung mga ganyan, ano? Last, mga kapatid, last. Not only open your mouth. Number 4, open your ears to the Lord, that we may hear the calling and purpose of God in our life. Nang nilinis na ng Panginoon, nang nalinis na ng Panginoon, narinig niya mismo, narinig mismo ni Isaiah, verse 8, narinig mismo mula sa bibig ng Panginoon, and I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sa palagay nyo, sinong kinausap dito ng Diyos? Sa palagay nyo, kasali ba si Isaiah sa usapan? Hindi. Ang nag-uusap doon, ang Holy Trinity, ang three person of God. Ang sabi doon mga kapatid, sino ang pupunta, sino ang susuguin sa atin? Kapatid, kahit tayo wala, kahit hindi tayo magpagamit sa Panginoon, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Amen? Pero nang marinig na Isaiah yon, mga kapatid, yung tinig ng Diyos, ang sabi niya, mga kapatid, then said I, here I am. Ako na lang, Panginoon. Makita natin, mga kapatid, His availability of God's mandate. Panginoon, available na ako. Panginoon, pwede ako. Panginoon, free ako. Panginoon, handa ako anytime. Yan ang ibig sabihin ng availability. Marami sa atin, mga Kristiyano, mga kapatid. Sa panahon ng pagsamba, pupunta sa church. Pero sa salwini, sasabihin, Brad, kaya na lang busy pa ako. May gawain pa ako. Sa mga ministry na ating ginagawa, sa feeding ministry, Brad, kayo na lang, mayroon pa akong busy ako. Kailangan ng Diyos ang taong available. Amen? Kailangan ng Diyos yan. Katulad ni Prophet Isaiah, mga kapatid. Okay. At hindi lamang availability, mga kapatid, but His agreeability. Yung pagsang-ayon niya, yung lagi siyang sang-ayon, no?
His agreeability of God's mission. Mga kapatid, nasabi na Isaiah, Then said, narito ako Diyos, suguin mo ako. Sinang-ayunan niya mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 9, and He said, Go and tell these people, humayo ka, Isaiah. Pagsabihan mo itong mga taong ito. Mag-preach ka sa mga taong ito. Pero ito yung problema. Nang suguin ng Diyos si Isaiah, nasabi na Isaiah, itong mga taong ito, babalitaan mo, pipreach mo, paparinig mo sa kanila yung preaching mo, yung pangangaral mo, ang masakit, hindi sila makikinig. Walang makikinig sa'yo, walang makakaunawa sa'yo, walang tatanggap sa Panginoon sa panahon ng ikay nagmiministeryo sa iyong bayan. Walang magre-response, ang kanilang puso ay talagang matitigas, ang kanilang mga mata ay bulag sa katotohanan. Iyan ang ministry mo, Isaiah, sabi ng Panginoon. Sa loob-loob siguro na Isaiah, ang hirap, Panginoon. Pero hindi niya sinabi yun, aking sinabi yun. Hindi siya nagreklamo, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, preach on. Kahit walang maniwala, kahit walang tumanggap, kahit sila yung mga bulag sa katotohanan, kahit walang nagre-respond sa mensahe, mga Isaiah, ituloy mo lang. Nag-preach sa Isaiah doon sa kanyang bayan. Lord, walang naniniwala, walang nagre-response, walang tumatanggap, walang kumikilala sa iyo. Hanggang kailan ako mag-preach, Panginoon? Ang sabi na Isaiah, ang sabi ng Panginoon, preach and tell. Mangaral ka hanggang na mawala. Ang sabi dito mga kapatid, then he said, Lord, how long? Verse 11. And he answered, until the cities be wasted without inhabitants, and the houses without men, the land be utterly desolate. Mga kapatid, sa ating buhay, sa ating bilang mga Kristiyano, sa Isaiah mga kapatid, hindi ibig sabihin, na doon lang sa panahon siya tinawag. Tinawag na si Isaiah bilang propeta. Ang pagtawag sa Panginoon, kay Isaiah, bilang karagdagan, gawain, ministry ng Panginoon. Tayo'y tinawag na bilang mga anak ng Diyos, na naging membro sa kawan ng Diyos. Pero bawat isa sa atin, ay niwala ko, tinatawag pa sa karagdagang gawain ng Panginoon. Amen? Tinatawag pa, kahit walang maniwala, kahit walang tumanggap sa Panginoon. Mangaral tayo. Tapos madi-discourage tayo sa Panginoon, hanggang kailan kaya ito? Hanggang bumalik ang Panginoon, mga kapatid. Doon lang tayo makapagpapahinga. Amen? Doon lang tayo makapagpapahinga. Mga kapatid, overcoming discouragement. Open your eyes, open your heart, open your mouth, and open your ears to God. Hindi lahat ng panahon may bagyo. Hindi lahat ng panahon may lindol. Hindi lahat ng panahon may trials. Ay niwala tayo mga kapatid, ang sitwasyon na nangyayari sa ating paligid, mag-i-intervene ang Panginoon. Amen? Mag-i-intervene ang Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito sa amin pong napagbulay-bulay ang iyong mga salita. Tunay nga o Diyos, bilang tao, kami po Panginoon ay dumaranas minsan pagkadaka ng discouragement. Mga worries, mga trials na aming pinagdadaanan sa kapwa pamilya, sa kapwa tao, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, dama po namin
ang pinagdadaanan po ng aming bansa, dakilang Diyos. Ang mga tao'y dumaraing, dakilang Diyos. Wala ng pagkain, walang trabaho. Stop ang mga pag-aaral ng mga anak. Stop ang lahat, Panginoon, ng business. Panginoon Diyos, mawag ka po, Panginoon, sa aming pong bansa. Alam po namin, pinahintulot mo ito, dakilang Diyos, na dumanas ang mga bansa sa buong daigdig upang sila'y tumingala sa iyo, upang sila'y manumbalik sa iyo. Ang mga bansa ay busy sa mga teknolohiya, busy sa sobrang karunungan ng makamundo. Kaya Panginoon, ang ibang mga bansa ay nakakalimot na sa iyo. Dakilang Diyos, mahabag ka po. Heal our land, Lord God. Ibalik mo yung normal, Panginoon. Kung ang aming bansa ay lipos ng pagkakasala, o dakilang Diyos, ang iyong kahabagan ay mas malaki kaysa doon, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, maging aral ito, maging daan ito upang magsisi ang aming mga namiminuno, ang mga religious leader, ang mga tao hindi nakakakilala sa iyo. Alam po namin at batid mo, Panginoon, na ang mga tao ngayon ay laging tumatawag sa iyo. Mahabag ka po, Panginoon, at kaawaan mo kami. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Sa iyong mga salita, in Jesus' name, Amen. Pastor? All the people say amen. In every crisis, Christ is the answer. In every crisis, you need to be closer to God. Kaya napakahalaga po ng mensahe ngayong gabi. At salamat, Pastor. At sa lahat po na nakikinig, nakasama namin sa live stream, ito po ay blessing sa ating lahat at sa lahat ng mga narito. Alright, tayo po ay mananalangin at ibigay natin ang ating panahon para tayo sama-samang manalangin. Meron pa po tayong time. Maupo po muna tayo sandali. Okay. Meron po bang kahilingan na extra sa panalangin ngayon bago tayo dumulog? Meron ba kayong ibig na meron kayong nabalita, nalaman? Pag-pray po natin si Sister Raquel. Siya po ay under observation. Sister Raquel, Perpinan. Under observation siya. Isa pa pong pastor, Pastor Albuero. Siya ay nasumpungan na nakabagsak na sa bahay. Galing ng Maynila, from Gumaca, nagpunta ng Maynila, and then from Manila, umuwi, then inubo, nilagnat, and then isang araw nakita na nakasubasog na dun sa bahay, ayun, dinalang na ng ambulansya at dinala na rito sa Maynila. Kaya pakisama natin sa panalangin yan, Pastor Albuero, meron pang isa? Pastor Manny Quezon. Ano ba? Observation or positive na? Positive ba or observation pa? Alright, so kasama po si Pastor Quezon, siya po ang Manny Quezon, siya po ang director ng IBMA. Marami po yung mga pastors. Ano po? So salamat po sa taong yan ginagamit ng Panginoon ng lubos sa loob at labas ng bansa. Meron pa? Kayong nalaman na dapat ipag-pray? Okay, so yun po, pag-pray natin, marahil, hindi po tayo, pag-pray natin kung magagawa pa, pero mukhang tayo ay hindi matutuloy sa ating mahal ka ng Diyos sa ganitong sitwasyon. Kaya pag-pray natin, at biyaan tayo ng Diyos kung yan magagawa. Dahil sa ngayon ay parami ng parami ang bilang ng mga nahahawa
At kung ito ay ngayon ay April na, kung hindi ito matatapos at padami pa ng padami, palayo ng palayo ang ating yan. Kaya yung ibang mga pastor na talagang masigasig pa rin mag-Bible study at lumabas, pinapaalalahanan ko. Sabi ko, hindi ko naman kayo papigilan, pero alalahanin nyo yung inyong membro, pagka kayo ay nahahawa kayo, at nakahawa kayo sa mga membro na meron din niyang kanya-kanyang pamilya, ay doon pa tayo magsisisi. Mag-live stream na lang tayo, mas maganda pa. At marami din niyang maaabot. Kaya kung kayo po ay able at available, meron kayong pamamaraan, pwede kayong mag-personal, soul winning, live stream, punin nyo kaysa yung mga, di ba, nagpapatawa lang sa ibang paraan, nagpapapansin lang sa ibang paraan. Ito, magandang mapansin ang Panginoon. So kung may kakayanan kayo at magagawa ninyo, meron kayong ayos na cellphone, pwede nyo gawin yan, personal, soul winning, witnessing, patotoo. Ganyan. Sa mga ganitong panahon, sa time ng crisis, kinakailangan maging closer to Christ ang mga tao. Yun ang minsan makita natin, si Isaiah, dumating sa crisis. It's a national crisis. Sino ang leader na tatayo? Ano ang mangyayari kapag nawala ang good king, good leader? Ano mangyayari? Kaya salamat po at ang pag-asa natin ay sa Panginoon at ang Diyos ay laging merong ibabangon. Kaya kapag nadi-discourage tayo, may mga nawawalang mahalagang bagay na inaasahan, pinagtitiwalaan, parang siya ang nagiging dahilan ng pag-unlad o pagpapala. Minsan, dinadala tayo ng panahon sa crisis para ang makita lang ay ang Panginoon. Kaya napakaganda po ng ginamit po ngayong gabi. Very, very encouraging and timely na sa crisis na ito, ang makita ng buong mga bansa, makita ang ating Diyos. Makita ang tunay na mailikha at ang tunay na pag-asa. At tayong mga mananampalataya, even Isaiah, kita naman natin, si Isaiah, mananampalataya na, lingkod na, pero again, nagkaroon si Isaiah ng another rededication ng kanyang buhay. Talagang nang magtanong pa rin ang Panginoon, Lord, I'm here, willing pa rin po ako. Ako pa rin, handa pa rin akong pasugo. So lahat po tayo, ganon. Masabi nating lahat, willing pa rin po ako, Lord, gamitin mo ako. Kahit na may ginatong mga crisis sa panahon natin. Kaya salamat po ng maraming. Okay, tayo po ay mananalangin, pag-pray po natin ang ating bayan, ang lahat ng mga frontliners natin, hindi ba natin sila kilala, saan man sila naroon, sa loob at sa labas ng ating mga bansa, marami pong mga kabayanihan, mga sakripisyo, talagang mapalad po ang ating bayan na may mga ganyan pong yaman. Kaya ipag-pray natin po sila. Mga volunteers, mga leader ng bansa, mga doktor, mga inventors na naghahanap paano susolusyonan yan, ang mga negosyante na nakikita natin, ang mga mayayaman din, ang mga nag-o-offer ng kanilang mga substance para tumulong sa talagang mga mahihirap. At pag-pray natin na magkaroon talaga ng pagkakaisa ng isip ang ating mga kababayan dahil minsan nagkakaroon ng conflict of interest or conflict of view or priorities kung bakit nagkakaganon. Pero pag-pray natin na magkaisa at magkasundo para yung lahat maging hinahanangad ng ating bayan, na bigyan ang bawat pamilya ng 5,000 to 8,000 pesos bawat pamilya. Nawa matuloy din yon. Kasi talagang ang mga talagang hindi magtatrabaho na wala malang naisubi, talagang hindi mapipilitan talagang lumabas. Mapipilitan talagang lumabas at maghanap kung paano kakain ang pamilya. Kaya pag-pray po natin din ang ating mga ganyan ng kalagayan. Ano po? So muli po, ang mga kalalakihan, tayo po ay dito nilang po lumuhod sa unahan. Mga kababaihan, you can kneel down dito sa unahan or dyan sa inyong upuan. Pero iluhod po natin. Huwag kayong manghinayang lumuhod at gawin po natin ang pagluhod sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin at gamitin natin yung ating natitirang panahon para po tayo ay makapagsama-sama.
Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa gabing ito at kami po ay tumanggap ng mayamang salita ng Diyos upang lalo ka naming tignan at makita na merong higit na makapangyayari sa lahat at siyang in control. Mawala man, mabawasan man, maglaho man, anuman ang mga inaasahan namin sa buhay na ito, ikaw pa rin ang titignan ng lahat. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ang aming mga dalangin ay amin pong pinating po sa iyo ang aming mga pasalamat at ang aming pagpupuri at pagkilala sa iyong kadakilaan. Maraming salamat po na natataas ka sa aming kalagitnaan at lalo kang mataas sa aming bayan dahil walang kaibahan sa lahat ng mga bansa malibang ikaw ang nangunguna at nagpapala. Lord, maraming salamat po. Bless you po ang bawat dalangin na inyong kinalulugdan, makita sa puso na inyong mga nakatigit pa sa aming mga hiningi at inaakala ang inyong pagkaloob. Ito po ay aming hiling at dalangin na inaalala ang buong bansa at ang buong daigdig sa iba't ibang dako, Lord. Ikaw na po, Panginoon, ang laging gumawa. Masumpungan ng tao ang daan. Masumpungan nila ang liwanag na mga hindi nakakaalam ng liwanag makarating po sa kanila sa iyong pamamaraan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay umawit. Umawit po tayo. Isa pong pagpasalamat natin ay yung ating kaligtasan dahil ito po ang mananatili. Ano mangyari sa mundong ito kapag tayo ay saved, ay ito po ang walang hanggan nating pakinabang. Hindi yung mga material na pansamantala. Awitin natin, thank you Lord for saving my soul. Let us be thankful to God because we know we are saved. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord. Yes. For making Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich. One more time. Sing it with thanksgiving in our hearts. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Brother Francis, will you please pag-pray natin ang ating mga kapatid at ang pagpapala ng Diyos na lalo niyang paramihin kahit sa ganitong panahon. So muli po tayong yumuko at tumikit. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po muli sa iyong salita, Panginoon. At naintindihan po namin na ikaw lamang po ang tanging pag-asa ng bawat isa ng mundo, Panginoon. Thank you, Lord. Walang ibang lalapitan, Panginoon, kundi ikaw. Yes, Lord. Kaya Panginoon, maraming salamat po na tinuro mo kami na buksan ang aming puso upang lalo ka naming makilala, upang lalo, Panginoon, na ang iyong pagpapala, Panginoon, ay dumali po sa aming buhay. Maraming salamat po sa aming mga mata, Panginoon, na nakakakita, Panginoon, ng iyong biyaya, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po sapagkat dito, Panginoon, na sa aming pakikinig, Panginoon, ng iyong salita, lalo po kaming nagkakaroon ng malalim na pagkakilala sa iyo. Pananampalataya po na wala kaming ibang dapat asahan, Panginoon, kundi ikaw. Yes, Lord. Maraming salamat po, O Diyos. Ang kailangan po ng tao, Panginoon, ay hindi pa man kung ano pa man bagay, O Diyos, sa mundong ito, Panginoon. Walang ibang kailangan ng tao, Panginoon, kundi ikaw. Ikaw, Panginoon, ang kasapatan po ng bawat buhay. Yes, Lord. Ikaw ang kasapatan ng bawat pamilya. Opo. Ikaw ang kailangan ng aming bansa. Yes, Lord. Ikaw ang kailangan ng daigdig. Sapagkat nasa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng kagalingan, Panginoon. Yes, Lord. Wala kaming hihilingin na hindi mo kayang ibigay. Opo. At wala po kaming matatanggap, Panginoon, na hindi pwedeng hindi nanggaling sa iyo. Thank you, Lord. Ay, O Diyos, maraming salamat po. Meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang nakakakita ng lahat. Siyang nakakarinig ng lahat. At nakikita mo, Panginoon, at naririnig mo ang bawat pintig ng puso ng bawat Yes. tao, Panginoon.
maraming salamat po sa iyo. O Diyos, maraming salamat po. Alalahanin mo po ang iyong mga anak. Alalahanin mo po ang iglesia nito, Panginoon. Alalahanin mo po ang mga kapatiran, Panginoon. Yes. Aasa kami sa iyo. May mananatili po sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, Panginoon. At sa lahat po na sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Nalalaman po namin na hindi ka nagpapabaya. Yes, Lord. Nawa po ang panahong ito, Panginoon, ay makita. Nawa po ay maging paraan upang ikaw, Panginoon, ay lalong mahayag. Yes. Lalong makita ka, Panginoon. Lalo, Panginoon, ang biyaya at pagpapala mo, Panginoon, ay lalong makita ng bawat isa, Panginoon. Amen. Kaya, Diyos, sa iyo kami aasa. Tumitiwala, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Kaya, Diyos, sa iyo po kami aasa at tumitiwala. Thank you, Lord. Yes, Lord. Papalain mo pong iglesia ito, Panginoon. At ang aming buhay, Panginoon. At ang mga kaloob po na aming tangan, Panginoon, ay alam po namin ito'y galing sa iyo. Kaya, Panginoon, ito'y tanggapin mo. At nawa po ito patuloy na magamit po para po sa inyong magawain. Maraming salamat o Diyos. Tuwiling at dalangin po namin, tangi lang po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen.